Magandang araw. Kamakailan ay kumalat sa social media ang balita na kinasangkutan ng mga batang mag-aaral at guro ng isang eskwelahan sa isang bayan sa Thailand. Ito ang eksenang puno ng saya at tawanan ng mga batang mag-aaral, habang sila ay nasa isang field trip na punong-puno ng kaalaman, isang araw ng paggalugad sa mga makasaysayang lugar at pagkatuto sa labas ng silid-aralan. Ngunit kung ano ang nagsimula bilang isang ordinaryong pakikipagsapalaran ay nauwi sa isang trahedya na nagdulot ng kalungkutan sa buong Thailand. October 1, 2024, isang tila karaniwang biyahe ang naging isa sa pinakamalala at nakakalungkot na aksidente sa kasaysayan ng Thailand, kung saan 25 katao ang namatay na karamihan ay mga inosenteng batang mag-aaral. Ano ang naging sanhi ng trahedyang ito? Ito ang nakakakilabot na kwento ng isang lumang bus, na ginawang bitag ng kapabayaan at walang ingat na pagbabago. Ito ang nakakaantig na kwento ng Lamluka bus crash, sa Thailand. Welcome para sa isa na namang kwentong kakaiba. Kung ikaw ay mahilig sa istorya ng krimen, mga kakaibang kaganapan, at mga kwentong hubuli sa iyong atensyon at imahinasyon, ang channel na ito ay para sa iyo. Para maging updated sa mga bagong istorya, please subscribe. Also, para mas lumawak pa ang maabot ng video na ito, please like, share, and comment. October 1, 2024, araw ng Martes, nagsimula ang araw na tila isang normal na paglalakbay para sa mga estudyante ng Wat Khao Phraya Sangkaram School, sa Uthai Thani Province. Masayang sumakay ng bus ang mga estudyante para sa isang field trip na dapat ay puno ng kasiyahan at bagong karanasan. Ang bus na kanilang sinakyan ay isa sa 3 bus na bumubuo ng convoy. Sakay nito ang 45 pasahero, 39 na estudyante mula preschool hanggang middle school at 6 na guro. Ang kanilang destinasyon, ang makasaysayang Wat Phra si Sanphet sa Ayutthaya, at isang educational stop sa EGAT Center sa Nandaburi. Walang kaalam-alam ang mga estudyante na ang biyahe na ito ang magdadala sa kanila sa isang trahedya. Ang bus na kanilang sinakyan, na pinapatakbo at pagmamay-ari ng Chinabot Tour, ay matagal nang ginagamit bilang bus for hire. Ang 41-seater na bus na ito ay higit 50 taon na ang tanda, ay sadyang may kalumaan na at napakaraming modification na ang pinagdaanan. Lingid sa kaalaman ng lahat, may mga sikreto itong inililihim, mga ilegal na pagbabago na maglalagay sa kapalaran ng mga pasahero sa bingit ng kamatayan. Bandang alas 12:29 ng tanghali, habang bumabagtas ang bus sa Vibhavadi Rangsit Road sa Koko, Lamluka District, Pathum Thani Province, ay bigla na lamang pumutok ang kanang gulong sa harapan nito. Nawalan ng kontrol ang bus, sumalpok sa isang road barrier sa gilid ng kalsada, at biglang nagliyab. Mabilis na kumalat ang apoy mula sa ilalim ng bus na pinapagana ng natural gas, na iligal na inilagay dito. Sa loob lamang ng ilang saglit, nilamon ng apoy ang buong sasakyan. Ang nangyaring sunog ay nagdulot ng panik sa loob ng sasakyan. Habang nagkakagulo sa loob, pilit na sinubukan ng mga estudyante at guro na makalabas. Ngunit ang mga pinto, na tanging daan palabas, ay hindi gumagana at ayaw bumukas ng mga oras na iyon. Ang mga sigaw ng takot ay nagpabigat ng sitwasyon habang patuloy na lumalaki ang apoy. Walang magawa ang marami kundi ang subukang makalabas mula sa bintana, ngunit dahil sa napakabilis ng pagkalat ng apoy, may mga hindi pinalad na makawala. Isa-isang natrap ang mga pasahero sa loob, at habang ang apoy ay patuloy na lumalaki, kaunti lamang ang nakaligtas. Sa kabila ng matinding takot, 20 katao lamang ang nakaligtas. 17 sa mga ito ay mga estudyante at 3 guro. Sa kasamaang palad, ang iba ay hindi na nakalabas. Sa gitna ng kaguluhan, ang driver ng bus na kinilala ng pulisya bilang si Saman Chanpot, na unang inakalang tumakas ay sumuko rin sa mga otoridad kinalaunan. Sinubukan niyang buksan ang mga pinto ng bus, ngunit hindi niya napagtagumpayan. Nagawa rin niyang gamitin ang isang fire extinguisher upang apulahin ang apoy, ngunit huli na ang lahat. Pagdating ng mga bumbero, halos maabo na ang bus. Nang tuluyang maapula ang apoy,
23 na katao ang nasawi, 20 rito ay mga batang estudyante at 3 guro. 2 pang bata ang binawian ng buhay sa ospital kinagabihan, kaya't umabot sa 25 ang kabuoang bilang ng mga namatay. Ngunit hindi lamang ang pagsabog ng gulong o ang apoy ang sanhi ng matinding trahedya. Natuklasan ng mga investigador ang mas nakakatakot na katotohanan, ang bus ay matagal ng delikado. Ang bus, na rehistrado pa noong February 1970, ay mahigit 50 taon na. Maraming ilegal na modification na ang ginawa rito. Ang orihinal nitong Isuzu chassis ay pinalitan upang magmukhang Mercedes-Benz. Mas malala pa, nilagyan ito ng 10 natural gas tanks, higit na marami para sa isang bus dahil 3 tangke lamang ang legal na pinapayagan. Ang mga tangke ay inilagay sa mga delikadong posisyon, 2 sa bawat harap na gulong, 1 sa bawat likod, at 4 pa sa ilalim ng bus. Ayon sa mga eksperto, ang mga ilegal na tangke ng gas ang naging sanhi ng mabilis na pagkalat ng apoy. Sa kabila ng mga ilegal na pagbabago, iginiit ng operator ng Chinabot Tour na pumasa sa biannual safety inspection ang bus. Isang maling kasiguruhan na nagdala ng napakalaking kapahamakan. Ayon kay Froman Cantia, pinuno ng Office of Network of Accident Prevention, ang mga ilegal na pagbabago ay nagdulot ng short circuit na sumiklab sa isa sa mga ilegal na gas tanks. Ito rin ang paliwanag kung bakit hindi nagbukas ang mga pintuan ng bus at maraming pasahero ang natrap sa loob nito. Ang walang ingat na pagmomodify sa bus ay nagmistulang bitag ng kamatayan para sa mga pasahero. Dahil sa trahedya, ang buong Thailand ay nagluksa at bumuhos ang pakikiramay. Maraming magulang, kaibigan, at guro ang nagdalamhati sa pagkamatay ng mga inosenteng buhay, mga inosenteng bata na ang edad ay mula 6 hanggang 12 taon. Si Prime Minister Paetongtarn Shinawatra ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay at nangakong bibisitahin ang mga naulilang pamilya. Agad namang kumilos ang Ministry of Transport. Sinuspinde ang operasyon ng Chinabot Tour at inatasan ng masusing inspeksyon ng lahat ng bus na pinapagana ng natural gas. Inutusan din ang muling pag-inspeksyon sa higit 13,000 bus sa bansa sa loob ng 2 buwan upang maiwasan ang ganitong trahedya. Samantala, ang mga pamilya ng mga biktima ay sinundo mula sa Yuthay Thani Province sakay ng mga van patungo sa Forensic Department sa Police General Hospital sa Bangkok noong October 2 araw ng Miyerkules. Naroon sila upang magbigay ng DNA samples para sa proseso ng pagkakakilanlan, isang kritikal na hakbang matapos ang trahedyang kumitil ng buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Si Kornchai Klaiklong, assistant ng hepe ng Royal Thai Police, ay tiniyak sa publiko na ginagawa ng forensic team ang lahat upang mapabilis ang pagkilala sa mga biktima. Ang driver ng nasabing bus, na nakilala bilang si Samon Chanpot, ay sumuko sa mga otoridad noong Martes ng gabi, ilang oras matapos ang nakapangingilabot na sunog. Agad siyang kinasuhan ng pulisya ng iba't ibang kasalanan, kabilang na ang reckless driving na nagresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng mga tao, hindi pagtigil upang tumulong sa mga biktima, at hindi pag-uulat ng aksidente. Habang isinasagawa ang investigasyon, lumitaw ang nakakakilabot na detalye ng aksidente. Ayon sa ulat ni Cheonant Misati, Deputy Regional Police Chief, inamin ni Samon na normal ang kanyang pagmamaneho hanggang biglang nawala ng balanse ang bus dahil sa problema sa kanang gulong sa harapan nito. Tumama ito sa isa pang sasakyan, at sumadsad ng malakas sa isang konkretong harang sa highway. Ang banggaang ito ang lumikha ng mga spark na mabilis na nagpasiklab ng apoy, na walang awa na lumamon sa buong sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan, sinabi ni Samon na sinubukan niyang kumuha ng fire extinguisher mula sa isa pang bus na kasama sa convoy. Subalit, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, wala siyang nagawa upang mapigilan ang paglaki ng apoy. Dahil sa takot at pagkataranta, tumakas siya sa eksena. Iniwan ang mga pasaherong natrap sa loob habang nilalamon ng apoy ang sasakyan. Samantala, pinalawak ng mga otoridad ang investigasyon at siniyasat kung sinunod ba ng bus company ang lahat ng kinakailangang safety protocols at regulasyon. Lumitaw din ang mga tanong ukol sa maintenance ng bus at ang mga posibleng nakamamatay na pagbabago rito na naging sanhi ng trahedya. Sa isang panayam ng public broadcaster na Thai PBS, ipinaliwanag ni Songwit Chinabot, ang may-ari ng bus company,
na ang sasakyan ay sumailalim sa safety inspection 2 beses sa isang taon gaya ng itinakda ng batas. Iginiit din niyang pumasa sa safety standards ang mga gas cylinder na nakakabit sa bus. Subalit sa kabila ng kanyang mga depensa, inihayag din niya ang kanyang pakikiramay at nangakong gagawin ang lahat upang makapagbigay ng kompensasyon sa mga pamilya ng mga biktima. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay isang masakit na refleksyon ng malalim na problema ng Thailand pagdating sa road safety, kung saan higit 20,000 katao ang namamatay kada taon dahil sa mga aksidente sa kalsada. Ang Thailand ay isa sa mga bansa na may pinakamataas na bilang ng mga namamatay sa aksidente sa kalsada sa buong mundo. At habang ito ang pinakabagong trahedya, hindi ito ang una. Noong March 2024, isa ring bus crash ang pumatay sa isang estudyante. Noong 2018, 10 tao ang nasawi sa isang katulad na aksidente. Noong 2016, may mga hakbang upang ipagbawal ang mga double-decker buses, ngunit maraming loophole sa batas, at hindi ito sapat. Maraming tao ang nanawagan ng mas mahigpit na regulasyon sa kaligtasan ng mga sasakyan, lalo na sa mga long-distance field trips para sa mga bata. Ang nangyaring trahedya noong October 1 ay isang malaking babala, resulta ng mga taon ng kapabayaan, illegal na modifications, mga palpak na sistema ng kaligtasan at kakulangan ng tamang pagpapatupad ng mga regulasyon. Ang mga abo ng nasunog na bus ay magsisilbing paalala ng buhay na naglaho nang wala sa oras. Ang mga tawa at kasiyahan ng 39 na estudyante ay naglaho, at sa halip ay naging isang malaking sugat sa puso ng kanilang bansa. Para sa mga magulang na nagpaalam sa kanilang mga anak noong umaga na iyon, umaasa ng isang masayang araw ng pag-aaral, ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Walang imbestigasyon, walang safety reform, at walang paghingi ng paumanhin mula sa gobyerno ang makakapagbalik ng kanilang mga anak. Ito ay kwento ng mga buhay na nasayang nang wala sa panahon, ng mga trahedyang maaaring naiwasan, at ng mga sistemang patuloy na naglalagay sa ating lahat sa panganib. 25 tinig ang napatid sa isang araw na dapat sana'y puno ng saya at pagkatuto. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang trahedya, ito ay isang panawagan para sa pananagutan, para sa mas ligtas na mga kalsada, at para sa isang kinabukasan kung saan walang bata ang aalis ng bahay papuntang eskwela at hindi na babalik pa. Ang mga batas ay kailangang sundin, at ang kaligtasan ay dapat maging prioridad upang mapigilan ang isa pang walang saysay na trahedya sa mga kalsada ng Thailand, o saan man sa mundo. Hanggang kailan tayo magluluksa sa mga pagkakamali ng iba? Sana ay ito na ang huling pagkakataon na may ganitong sakripisyong dapat ipagluksa. Hanggang sa muli, manatiling ligtas at tandaan, ang mga trahedya ay maiiwasan kung kikilos tayo bago maging huli ang lahat.